Yeah, congrats, brother. Hindi, naka-off cam lang ako saglit, Boss Pao. Oh, it's okay, it's okay. Kilala naman kita eh. Wala akong masabi, Boss Pao. Gaya nga nasabi ko, yung game plan nila for second half, di ba? Itatight nila ang defense para kay Webster talaga, which is ang laking effect ni Newsome. Di ba? Kahit sabihin na natin nakakalusot pa rin si Webster, pero yung effect ng Newsome on how to stop kahit papano si Webster nagagawa niya. And especially... talaga nagawa niya yung bandang uli. Siya yung nakaano doon eh. Nagde-depensa kay Webster noon eh. Especially, Boss Pao, kudos to kay Soto. Yung sinasabi natin kahit nakikita natin na may konting lambot pa, pero yung pwede experience niya sa Japan, Boss Pao, grabe yung confidence niya. Para sa akin, yung nakita ko sa laro ni Kai, Boss Pao, parang nilalaro niya lang yung New Zealand. Gets mo? Yeah. Kasi alam niya, and sobrang pitch siya para kay Tim Cone. Kaya niyang maging Nikola Jokic. Ino nga tawag. Grabe yung IQ niya, grabe yung passing ability niya, grabe yung kahit meron man siyang mga attempt na mga 4 shot, 'di ba? Pero yung effort nung kay Soto, tangina isipin na, sorry boss pa ako napamura. Grabe lang. Hindi, nabilib ako kay Kai as in kasi I think this year, ito yung year talaga ni Kai Soto kasi yung hype, hindi yung hype, yung ginawa niya na sa Japan. Doon pa lang sa Japan na statistic niya, iba na talaga, binitbit niya na dito. And even though na first, second, na hindi natin ramdam si Justin Brownlee, nakita natin yung step up ng mga player natin. Pero sana hindi lang sa itong game na to. Sana sa mga susunod na game, sa mga mabibigat na game, sana ganun lagi sila. Kasi hindi natin talagang pwede na nating ipagyabang ang Gilas ngayon compare noon. Dahil sa ginagawa nilang effort. Grabe, kita na natin, Boss Pao. Reason siguro, Boss Pao, yun na yung reason ni Tim Cone. Bakit yun lang yung pooling niya? Bakit ganun lang kaunti? Kasi ginel niya ng maigi yung mga player niya. And that's something that talagang sobra pa rin, JM, no? I mean, isang tune-up game, wala masyadong practice, but yet we playing like we know each other for a long time. And in fact, we do. Talagang grabe. Tsaka, gusto ko na idagdag, tas papasok ko si Chris, tsaka si Doreen, yung mga tropa natin. Sige, Boss Pao. Bilib ako actually kay Kai talaga. Bumabangga na talaga rin ngayon, grabe, no? Di ba? Bumabangga. Boss Pao, hindi natin ramdam masyado si Junmar Fajardo sa game na to, pero alam din ni Kai kung paano niya papalabasin yung laro ni Fajardo. Isipin natin, yung mga passing abilities ni Kai Soto to Junmar, di ba? Talagang hindi natin maano eh. Wala talaga ako masabi. Isa pa talaga, Boss Pao, yung gel at chemistry na ng Gilas, ibang-iba na talaga. Kahit ang tagal nilang hindi nagkasama, pero in terms of practice, yung isang ganito lang kay Kles. Siguro, Boss Pao, yun. Medyo bumubunga yung mga tanong natin, Boss Pao, na bakit ganito lang kasaglit ang ensayo nila, bakit ganito, bakit ganyan. May talaga may results talaga di ba? So, worth it talaga, Boss Pao. Worth it ang support natin ngayon sa Gilas. Ngayon, Billy, out ka na siguro. Wala ka na masasabi. Okay, pasok natin yung tropa natin. Sabayin ko na si Chris at si Dream. Okay, congrats mga tol! Hello! Yahoo! Let's go! Ala, Boss Pao. Mauna ka na, Chris. Ano masasabi mo? Ako wala eh. Wala akong ibang pinupuri. Dalawang tao lang. Siyempre. So una, siyempre, lagi sinasabi ni JM, ang laki talaga ng in-improve ng laro ni Kai Soto. So, nandun yung confidence na talaga ng Kai Soto unlike ng mga Gilas games before. Alam ko since nung hinawakan siya ni Tim Cone, parang isa siya sa mga naging focal point ngayon ng Gilas eh. And then, parang dun na nagsimula. Tapos sabi nga ni JM na dala daw from Japan. Pero ako sa tingin ko, nauna yung sa Gilas eh. Naunang lumabas yung confidence sa Gilas nung hinawakan siya ni Tim Cone.
And then, yun na, na-sustain niya na hanggang ngayon. Imagine, siya pa yung top assist pagdating sa game. So, with 7 assists, diba? So, ang laki. Kudos talaga kay Soto. Ito dapat yung talagang tinitignan natin. Binubus at ina-hype talaga natin. Kasi, natin to pride natin to si Kai Soto. And then, sana mapansin nga sa ibang bansa, especially sa NBA. Ewan ko na lang doon sa, sabi ko nga sabi nga ni GM yung mga doubters, sigurado yan, tahimik muna yan. Tahimik muna sila. And then dapat tahimik na talaga. Boss Pao, credits kay Scotty talaga. Promise. Grabe hindi si lang Scotty, masyadong pansin, pero grabe yung hustle ng Scotty. Hustle, tapos may score pa. May score. Tama yun, Boss Pao. Wala akong masabi kay Scotty kasi bumawi talaga dahil sa mga previous na laro niya na medyo pangit at nabash. Diba? So dito, bumawi siya rito. Bawi, brother. Bawi, New Zealand yan supporting cast, Boss Pao, yan, sila Chris Newsome, Junmar Pajardo. Talagang halos lahat ng ipinasok ni Coach Tim Cone may mga contribution. Yeah, actually. Boss Pao, singit solid lang ako to solid. Singit lang ako bago kay Drin. Isa pa, Boss Pao, yung sinabi ko kanina nung umakyat ako sa live. Kahit grabe yung shooting ng New Zealand, Boss Pao, pero yung, alam mo yon, yung sa possession ng Gilas, kaya nilang i-convert kahit 2 points lang. Hindi nila pinapabayaan na lumayo talaga yung New Zealand. And then yun nga, yung tinatight defense nila, isipin natin, ang daming 3 points. Pero yung bakit ganun lang kadikit yung laban nila. And then yun nga, dahil sa depensa talaga kasi, and kung titignan natin yung sa laro ng New Zealand, more on ng plays nila talagang nasa 3-point area. Which is yung ginawa niya which is nung sa second half, yung ginawa na ni Tim Cone, in-adjust niya talaga yung lineup. And yung nakita nating Gilas, yun pa rin yung nakita nating laro sa Latvia, sa Georgia, at sa Brazil. Walang nagbago. Mas sumolid yung chemistry. Yun lang talaga yun. Yun lang, Boss Pao, and Kai Soto, ramdam ko makaka-NBA ka na. Yun, grabe. Yes, Drin, naniniwala ka ba? Pwede na ba ang NBA, Drin? Ano masabi mo sa laro? Pwede, Boss Pao. Pero syempre, gusto ko muna sabihin, di ba? Hindi natin kailangan ng ibang coach. Team Cone lang the best. Okay. Meron pa bang magsasabing hindi magaling si Team Cone? Putang ina nila. Positive tayo, panalo tayo. Panalo tayo Sorry. Pero kay Soto, NBA, honestly, napakalaking potensyal dahil nga, kagaya ng sinabi ko sa iyo, Boss Pao, di ba? Yung improvement ni Kai ever since na nahawakan siya ni Tim Cone, nag-translate yun sa game niya sa Japan, di ba? Sinabi ko kagabi? Di ba? Sabi ko, or nung isang araw na, mahihirapan lang si Kai kung meron silang malaking, alam mo yun, yung parang asitaw ba? Pero kung wala, yung pantay lang ng katawan niya or konti lang, kayang-kaya ni Kai Soto yun, lalo na kung mas maliit sa kanya. Tsaka makikita, sinabi na nila JM, di ba, yung passing niya, tapos sobrang tuwan-tuwa talaga ako para kay Tim Cone kasi alam mo yun, siya yung gumagawa ng history para sa Pilipinas. History na naman niya, 7 assists, grabe. Yan ang problema ng Pinoy Lagi kasi nilang hinahalin tulad ng mga player natin, mga athletes natin sa ibang bansa like Europe, like US, na pag 18 years old, kala mo mga android na yung katawan. 'Di ba? Kasi sa Asia, nakikita naman natin late ang development, pero pag talagang nakita nila yung potential ng athlete nila, talagang lumalabas yung laro Like Kai, 22 years old, para sa atin bata pa yan. Kasi lahat nga ng nagpapadrop sa PBA, 22, 21, sasabihin nila bata pa, di ba? At saka, lang yan, yung paghihintay natin kay Soto, undrafted na siya. So anytime pwede yang ipasign yung contract. Saka, pwede i-sign. Yung nilalabas na laro ni kay Soto, hindi basta-bastang team lang. Ito, papaano ko lang kay Billy, hindi basta-bastang team. Latvia. Okay. Georgia. Diba?
Itong New Zealand. Naalala ko yan na meron pang New Zealand sa November. Talunin nyo muna. Oh. Oh, shucks. Talagang hindi kayo makalimot, ha? Diba? Ganun siya ka-discredit sa lineup ni Tim Cone. Minamaliit niya. Ngayon, wala na akong masasabi sa iyo, Billy, pag gumawa ka pa rin ng dahilan. Wala ka na. Okay. Alright. Sige, guys. Magpapasok ako ng iba nating mga kaibigan. So, sa mga nanonood at nakikinig po, pwede po kayong pumasok at magbigay po ng reaction. Itong mga kasama ko, medyo matatagal na kasi itong kasama ko. Meron silang separate chat. Kaya, hindi sila masyado nagpapakita ng mga first time po kailangan. So, pasok natin. Kanina pumasok na to. At si Jigs. At isa-isa po natin papapasukin. Jigs, Antiporta muna. Jigs! Magandang gabi. Panalo tayo. Congrats! Masaya ako kahit na hindi ako nanalo sa pa-ending mo, boss. Okay. Ang ganda ng laro. Ang saya, masaya. Anong masasabi mo sa performance ng mga players? Sino ba pinaka nagustuhan mong performance at saka pwede na ba tayong pang World Cup nito sa lineup na to? We're getting there, pero syempre kailangan consistency pa rin. Maganda yung nilaro natin kanina. Kudos pala sa hustle play nila Nunu. Ang ganda ng mga ng mga steal niya, pang-hustle play niya, pati si CJ Perez, yung dalawa. Ang ganda ng ginawa. Sila actually yung parang nag-boost ng depensa kung mapapansin mo sa fourth quarter. Yung mga close out nila napakaganda. As in, ang layo sa tres, bibitaw na lang, inahabol pa rin nila. So, magandang sign yun na they're getting back to the defense talaga. Galing. I love it. Actually, sa sobrang ganda ng performance natin overall, hindi nga napansin yung performance ni Dwight Ramos eh. Si Dwight Ramos, hindi masyado maganda ang shooting niya, 3 out of 12 lang. Pero may mga crucial siya ng mga tira. Like pero ang tingin, ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin ang laro niya generally, no? Dahil may mga hustle play din siya eh. Totoo. Pero ang malaking talaga doon na pinakamalaking ambag talaga din yung depensa talaga nila. Yung mga block shots ni Kai, yung mga hustle play ni CJ Perez tsaka ni Nuno. Grabe, ang ganda ng nilaro nila. Kudos. Kudos talaga ibang klase. Okay. Guys, sa lahat po ng papasok, welcome po kayong umakyat dito. Doc Michael, congratulations po sa lahat. Next natin, ang nakapila po, si Christopher, si Ligma Balls. Buta naman, Ligma. Christopher! Hello! Ako to. Kumusta ka na? Nakalimutan mo Boss na. Christopher, shout out. Kilala kita, sikat ka na ngayon eh. Last time na naalala mo yung laro sa Hong Kong? Oo, naalala kita. Duki vlogger to ha? Ko ngayon na account eh. Iba yung gamit kong account. Ayun, congratulations. Salamat, pinakit mo ulit ako. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Naalala kita, sikat ka na eh. Ako yung Boss Pao. Ako yung live telecast natin doon. Oo. Ako, Sir Pao, bakit hindi natuloy dito sa Hong Kong? Dapat dito yan, yung tanong ko rin sana yun. Kasi wala akong masyado. Next game, tapos na eh. So, dito naman sa Pilipinas. Dito yun eh. Dito yun ang schedule. Alam ko dito rin yun eh. Hindi natuloy dito yung hosting. Wala ka ba? Okay. Wala, boss, wala. Dito kasi di ba kausap ko sila noon, sabi dito raw yun eh. Tapos biglang hindi natuloy dito. Pero yun topic na. Congratulations, ang ganda ng laro grabe. Kay Scottie Thompson, ang galing siya yung diyan overall, kahit sabihin na natin na maliit siya. Pero marami siyang hustle play na talaga. Yun ang nakapagpa-boost ng ng laro ng Gilas. And of course si Kai Soto at si Justin Brownlee, kahit pasabihin natin kinabahan ng bandang uli. Kinabahan din ako sobra doon, sumablay na 2 beses for the first time. Talaga. Justin Brownlee. Alam ko. And then yung break doon, yung good break doon na umangat ulit tayo nung last 2 minutes yata yun yung 3-point ni Chris Newsome, napaka-importante noon. And then of course yung play nila sa first quarter and second
first quarter hanggang second quarter, yung tandem ni Scottie Thompson at saka ni Junmar Fajardo. Isa yan kaya hindi lumalayo talaga Junmar Fajardo, Scottie Thompson, and then kay Soto, ang dami niyang passing agility, kakaiba na talaga, nakikita niya talaga, kumbaga sa yung improvement nung kay Soto talagang napakalawak na ngayon, So, madali at saka yung passing ability nga, sino ngayon nag-comment kanina, talaga nag-improve na kay Soto, at hindi na siya dati na yung parang paghawak niya yung bolo, parang natataranta siya. Ngayon wala na yun Pagmula nga nung nahawakan ni Coach Tim Con, talaga yung improvement niya nag-mature na siya. So talagang kudos kay Soto na napakaganda ng ginawa niya ngayon. Of course, sina Dwight Ramos, maraming ambag yan Si Perez, umambag din niya kahit ilang minuto lang si Kelvin Optama, halos lahat sila halos lahat ng pinasok ni Coach Tim Con talagang nag-ambag. Pero dito sa fourth quarter, talagang nakita ko talaga na talaga dito na nagkaroon ng pressure sa sa New Zealand, yung Scottie Thompson at saka Justin Brownlee. Yun talaga kasi bumilis Yung nila, yung small ball position, yung small ball lineup nila, doon tayo talaga advantage, mabilis. Bagamat kakabahan ka talaga sa tira ng ng New Zealand. Yung New Zealand talagang kada bitaw ng talagang umuulan ng 3-point walang sablay maingay yung anak ko. Okay. Alright, pero congratulations. Congratulations sa Gilas at medyo maingay ng anak ko dito. Maraming salamat sa pagkakyat. And then congratulations sa Gilas uli. At siyempre sambayan ng Pilipino Talagang tuloy-tuloy improvement at nakakatuwa. Ayun, maraming salamat din Pao. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye. Okay. Si Kai Soto talaga, daming may gusto bigla kay Kai Soto. Alam mo, tawag nga nila kay Kai Soto Kai Jokic. Kai Jokic, pero sa tingin ko Kai Jokic. Pero sa tingin ko ito musunod na ipapasok ko. Ito. Halos magti-triple-double siya. Kasi 7 assists points, 10 rebounds, then 7 assists. Pasok natin yung sunod natin dito Ang nakapila si Ligma Balls, ang ZT pero feeling ko talaga Ligma Balls. Nang pangalan to, Ligma Balls. Pero ko ano 'yan? Pero grabe pa rin talaga yung New Zealand, hindi pa rin sila basta-basta kasi lagi silang dumidikit easy sa kanilang mag-comeback pero buti na lang hindi bumitaw yung Gilas talaga sa dulo. Hindi, New Zealand talaga. Malakas talaga kasi yan. Malakas talaga New Zealand. Alam naman natin, di natin tinatalo yan. Australia, New Zealand talaga malakas. Pero nandun na yung confidence ngayon natin na alam natin sa lineup na to at yung kung sino yung humahawak ngayon. Na kung anong system meron tayo ngayon sa Gilas. Nandun yung confidence natin na lagi tayong papalag na ngayon, unlike dati na tinatambak-tambakan lang tayo. Saka, tingin ko... Hindi tayo learning experience na lang, sir. Tingin ko, masasabi ko na isa na rin sa threat ang Gilas in terms of international competition. Especially in the Asia, natalo natin New Zealand, syempre. Pero bago yan, gusto ko isisingit ko lang kasi naipasok ko na si Ligma Balls Ligma Balls, ikaw, ang tanong ko sa'yo, brother, feeling ko, nagpadagdag sa confidence ni Kai Soto yung kapal ng balbas niya. Ang kapal ng balbas niya ngayon Ligma Balls. Iba yung Real Madrid buff Kaya nakapayo si Kai dun sa Japan. Ganyan yung laro niya. Pero yun nga, congratulations dun sa Gilas. Pati kay Coach Tim Cone, syempre, kasi history. First time natin tinalo officially yung di ba? New Zealand. Ngayon, tawag na ito, gusto ko naman bawian sana magkatapat sila ng Japan para magkaalaman na. Okay, yun lang. Ano pa? Dahil maraming sisingit ang mga to. Napansin mo ba napansin niyo ba yung last play na bago yung 3-point shot ni Newsam, ang nagduro ng play si Coach Josh Reyes. Ewan ko kung nasunod yun, pero parang yung play si Coach Josh yung so kudos din sa kanya. Yan nga, sabi ni Christoph dito, have you noticed that Coach Tim let Josh Reyes draw up the play during the timeout that resulted to the crucial Newsam 3-point shot?
Oo, si Josh Reyes yung nagdraw. Ang galing. Ang ganda nung pagka-draw. Na-execute naman ni Newsam. So, congrats. Hong Kong next. Susunod na to, no? Matic na yan. Sure na yan. Alright. Next tayo, ZT, na magpakita ka naman kasi itong mga to. Masyado tong VIP itong mga regulars ko eh. ZT, first time ka kasi. ZT, magandang gabi sa'yo. Ganito, una, idol kita, no? Matagal na kita, 2 years ago pa ata ako nakasubaybay sa'yo, no? Pero ngayon lang ako nagpakita sa'yo kasi nung una, history ito. Ang gusto ko lang sabihin ganito, hindi ko na isa-isahin kung anong mga nakita natin sa arena kanina kasi nakita naman natin lahat kung paano nag-execute. Perfectly ang mga, if not perfect, at least na-execute talaga nila yung play ni Coach Tim. Pero ito, hindi nyo ba nahalata na lagi na lang tayo history pag si Coach Tim Con? Nanalo tayo sa Asian Games, history. Natalo natin ang Latvia, history. Natalo natin ang New Zealand, history. Ang inaabangan kong history, yung pag-champion natin sa FIBA Asia sa Jeddah, sa Saudi. At hulog ng langit sa atin ang Saudi kasi almost 1.8 million ngayon ang OFW natin sa Saudi, no? Na inaabangan na yan ngayon. So, home crowd pa rin ang nasa Jeddah, no? At yun nga, ang inaabangan natin dyan, yung possible na makalaban natin ang Australia. Kasi sa tingin ko, hindi na to basta-basta tong mga Gilas boys natin. Lahat ng pagkakataon na pwede nilang gawin, minsan masasabi mo imposible pero nagawa na. Look at kay Soto. Namiki pa kanina ng tirada, nalusutan niya, di ba? So, yun lang, proud ako at nagwagi tayo, no? Isa ako doon sa nagpo-protesta nga doon na palitan si Coach Chot Reyes kasi kung si Coach Chot yan ngayon, ang sasabihin, New Zealand is New Zealand, Latvia is Latvia. Lahat na lang na, gano'n na lang naririnig natin. Mukhang, bote lang talaga nakinig din paano ang SBP dyan. Kulang na lang talaga yung mga kasamahan namin sa Malacanang dati. Magpoprotesta na kami, no? Para lang mapalitan yan. Pero ang Diyos, mahal naman ang bayang Pilipinas, pinakinggan tayo kung ano man ang ninais natin, no? Kasi passion talaga natin ng basketball kahit saang lansangan yan. Yun lang, kudos sa ating mga Gilas boys. Alam ko hindi pa magtatapos yan. At sana makabalik yung isa pang matangkad at mayroon pang taga-UP na si Sibol ulit na matangkad din na 16. Hindi na talaga basta-basta ito. Kaya yung nagsasabing hindi kakayanin ang New Zealand, nasaan kayo ngayon? No? Yun lang. Masaya tayo lahat. Mag-celebrate tayo. At ipagdasal natin in the future event, lalo na sa FIBA Asia. No? Ngayon, mag-book na kayo ng ticket sa Jeddah. Marami mas murang ticket ahead of time. Mura. No? Sa August ang FIBA Asia natin. And kung gusto niyo bumili ng ticket, you have to makipagtulungan na kayo para makakuha kayo ng ticket doon sa venue kasi doon pa lang kung hindi milyon ang gustong manood ng laro doon sa Jeddah. No, kasi sa Jeddah ang host venue ng FIBA Asia. So marami lang taga Bahrain kasi malapit lang o taga Dubai, Emirates, Qatar. Malamang yan kasi ang basketball, ang palaro ng mga Pilipino doon, basketball lagi. So pupunuin yan. So kung gustong manood ang mga nandito sa Pinas, ngayon pa lang mag-book na ng ticket at makipag-ugnayan na sa embassy doon para makakuha kayo ng ticket doon sa gymnasium doon sa Jeddah. Yan ang tip ko dyan. Kasi nung nakaraang laro, nung naglaro doon sa yung... Boss Pao, may O siya, sige ha. Hindi na ako magtatagal na ha. Mabuhay kayong lahat, mabuhay. ZT, bago ka umalis, magsabi ka muna taga saan ka. Tapos syempre, mag-shoutout ka kasi first time mo eh.
Tsaka salamat at umakyat ka rin sa wakas dahil sabi mo matagal ka ng follower. Oo, matagal akong ang idol ko dyan, si Billy, pakyatin nyo. Tangina. Ano ba yan? Kalimutan nyo na naman yun. Alam mo, lang naman ito. For the purposes lang naman natin kasi minsan may matutunan tayo dyan. Kung baka may kailangan nating matutunan ba? Hindi naman tayo sarado. Yung mga bash, okay lang yan. Yung mga pero minsan kasi may matutunan tayo dyan no? Hindi ako against kay Billy, pero hindi ko nga kilala yan. Matagal ko na kayong pinapanood dyan, no? Si Dren, ayan, matagal ko nang pinapanood ito. Pagkatapos ng boxing o basketball, dito agad ako sa live ni Pau. Nanonood agad ako. Kasi alam ko may magbabasa. Si Billy ang inaantay ko, ha? Si Billy. O sige, para makapasok yung iba. Salamat, City. Kayo talaga, Salamat, City. Teka lang, bago magsalita yung iba, gusto ko lang sabihin, relax na nga ako kasi sa boxing ang dami ko ng kaaway. So sabi ko, basketball, side muna tayo. Relax muna tayo. Nakikurious tuloy si Jig. Sino ba yung Billy na yan? Sino daw ba yung Okay. Salamat, City. Singit ko lang dun sa... sige. Singit ko lang dun, Boss Pao, sa sinabi ni City, yung against Australia sa laban. Sa akin, hindi ko na pwedeng sabihin na malakas tong Australia Parang proud na ako kung kayang banggayin ng Gilas yan. Ganun na ako wala ka nang doubt talaga na Australia, mabigat na kalaban yan. Parang hindi kasi sa New Zealand, Georgia, yung mga yun binanggana nila, mas mataas pa yun sa di ba? Sa mga ibang country na kayang-kaya pa ng Gilas. Paano pa tong Australia? Isipin na lang natin paano halos lahat ng tinatalo na ngayon ng Gilas, mga nasa high rank. Alam mo, ang mga bituin sa langit naka-align sa atin ngayon. Yan ang tandaan nyo, laging history. History, nanalo tayo sa ASEAN Games. History, natalo natin ang Latvia na hindi natin nakalain na kahit makadikit tayo doon, History, nanalo na laging history. Ayan ay magandang magandang kumbaga magandang sa bansa natin na kahit papaano sa dami nating problema, bumabagsak ang ekonomiya ngayon, mahal ang bilihin, lahat nagkagulo sa politika, kahit papaano may paghuhugutan tayo ng tatawag nito ng lakas ng loob, may panghuhugutan tayo ng kumpiyansa sa sarili, no? Masaya man lang tayo kahit papaano. Itong basketball na to, itong pagpapanalo nila, kung may certificate, ipa-frame ko yan sa bahay. Kasi kahit pa paano, maganda ang tulog natin, may pag-asa, kumbaga, simbolo ng pag-asa. Oo. Kahit sabihin natin panandilang saya, pero tayo yan Pilipino yan Bawat shoot ni Kai, bawat depensa nila dyan, Pilipino yan Tayo yan, identity natin yan. Bawat panalo nila, tayo yan. Hindi yan sa kalaban. Kaya kung anong panalo niyan, panalo natin lahat yan. Sobrang saya. Kudos ako dito sa mga kay Coach Tim Con, maraming salamat talaga. Wala man kami may ambag, hindi ko alam kung paano meron tayong ambag, meron tayong adag. Isa tayo sa nagdasal dyan, sigurado, at saka sa muporta Tiwala lang talaga, tiwala. Yung tiwalang may kasamang dasal. Tinan mo talaga napaka-genius tong coach na to. Dati may pa ako, may duda, pero nung tinalo ang Latvia, nanalo sa ASEAN Games, sabi ko, wala. Perfect ito. Perfect. Okay. Sana tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na ito. No. Alam mo, isa sa napansin ko, parang during this time, iba na yung confidence din ng mga fans. Yung confidence ng fans na, yung team natin, hindi na basta-basta. Yun yung nararamdaman ko sa sinasabi nyo Hindi katulad dati, na sinasabi nila pag parang mahina pa tayo, makadikit lang. Ngayon parang we feel that we can really compete. Kaya natin. Yun yung pagkakaiba ngayon at saka noon na tanongin parang nakikita ko. Naalala ko dati, Boss Pao. Bakit, Boss Pao, ganun ang sinasabi mo ngayon, Boss Pao? Bakit mo nasasabi ngayon yan, Boss Pao?
Matanong ko lang. Iba talaga. Iba talaga yung Ano yung difference sa previous na meron ngayon at bakit mo siya nagkakaroon ka na ng confidence? Sige, tig-isa tayo. Sige. Sagutin ko yan, ha. Dati pinapanood ko kayo dyan kung nasa actual frame pa yan, sa situation magkatabi kayo, baka nagsuntukan na kayo dyan dati. May nagmumurahan na dyan dati. Kumbaga, nagkagulo kayo dyan dati. Nung coach 2-3 years lang, ha. Ngayon, we are in unison. Lahat tayo in unity. Yung pagiging masaya, lahat tayo masaya, no? Wala na akong narinig na negativity. Kumbaga, tayo kahit papano sa mga makikita ni Boss Pao na ang mga fans natin nagkakaisa na, iisa na ang sinasabi, masaya. Dati, pinapanood ko kayo dyan, halos magrarambulan na kayo eh. Lalo nang pag si Billy nagsasalita, no? So, ayun. Okay. Yeah, just to add up on that one. Tama yung sinabi ni ZT. I think, Chris, unang-una, the confidence and the trust is there. At saka yung unang-una, yung team mismo natin naniniwala na kaya eh. Yung team natin, tsaka yung mga tao, positive na eh. Hindi na ganun ka-toxic kagaya last time nga. Sabi ni City, parang toxic na, ang dami pang nag-aaway-away. Ngayon parang lahat tayo naniniwala. And it starts from within. Naging positive yung team talaga. Coach Tim Cone, positive yung pagpapalit. And I think nagustuhan ng fan. Unang-una yung fan lahat, kahit papano. Siguro 99% o 95% lahat naniniwala na sa kakayanan ng ating team. Yun eh. Kaya ganito. And may result eh. May result. Yeah. Ang dami kasing stages na siyempre una duda pero naipanalo mo na yung Asian Games. Ang ganda na ng mga laro mo. Tapos ngayon, tinalo mo pa New Zealand. Parang meron pa bang bashers ngayon? Wala na siguro. Kung may bashers pa, may meron pa rin, Boss Pao. Meron pero pa. Tahimik sila ngayon. Pero tahimik sila ngayon, Boss Pao. Magiging ngayon once na matalo ang Gilas. Yun lang naman hinihintay ng mga yan eh. Naalala ko dati kahit sa GC natin, sinasabi nila, triangle, ano yan? 1990s. Utang. Huwag kang na magmura. Panalo tayo eh. Panalo tayo. Diba? Triangle is the key. Pero Boss Pao, may dalawang factors talaga na nakapagdagdag ng why we compete in the international stage eh. Dalawa yan eh. Unang-una, yung sistema na bago. Yes. Before under coach shot, dribble drive, medyo isolation, hindi siya bagay akma sa international stage eh. Exactly. Agree ako dyan. May sistema siya ngayon. Kahit old school na triangle, still effective siya. Pangalawang factor dyan is yung height. Malaking tulong talaga yung height natin. Kasi before, point guard natin sa 1-2 natin, nag-average tayo sa 5'9", 5'10" yung height. Ngayon, yung pinakamalit natin, 6'2". So, lumalaban na tayo sa height. Then sa 5 and 4 position natin, 7'3", tsaka 6'10", 6'11". So, nakakasabay na tayo sa bigs ng mga European countries, sa mga Asian bigs like China, New Zealand, Korea. So, yun ang 2 factors. Kaya ngayon, medyo mas nagbi-build yung confidence ng Gilas ngayon. Kasi alam nilang nakakatapat na sila sa sa mga kalaban eh. Mm-hmm. So, yun ang napapansin ko compared ngayon tsaka before. Correct. I also wanted to say, swerte rin tayo ngayon nga talaga sa materials natin. I mean, ito yung hindi pa nga prime si Kay eh. Tapos may John Marpahata. So, swerte rin tayo sa mga materials na nakuha natin ngayon. May height na tayo. Diba? Hindi ka tulad dati talaga. Undersized tayo. Grabe yung ball movement. Wala akong masabi. Pero Boss Pao, kung tutusin, hindi pa talaga kung titignan natin yung lineup. Hindi pa talaga yan yung solid na pwede nating ibigay. Kasi nadinig ko nga kay Brodrin, wala pa yung AJ Edu. Diba?
Si Air Abando, wala pa. Na pwede rin nating insert talaga dyan sa Gilas. Sa Gilas program. Hindi pa rin na-utilize. Di ba? Kasi may Si Kiambao, hindi pinasok. Hindi naglaro The reason ko hindi siya pinaglaro kasi nasa Final Four ang Lasal ngayon. So tingin ko it's a wise move na ginawa ni Coach. Yes, tama. Saka bukod doon, Boss Pao, and ano pangalan nung bagong tropa, Boss Pao? Jigs, sir. City. Ayan, Jigs. Sobrang deep lang din talaga ng position ni Kiambao ngayon. Ang dami niyang kaagaw, may off-tana. Scorer kasi siya eh. Kaya ganun. Sabi ko nga kanina, kaya siguro hindi siya nagagamit kasi yung specific skill set meron ng scorer eh. So kaya hindi siguro masyado muna siya ginagamit. Ang gaganda ng laro ng lahat, halos lahat ang gaganda ng pati kasi di ba sabi ko nga sila Scotty, hindi naman masyado scorer pero umaatake. Nagigi-score. Di ba? So everyone was everyone has a great game. Had a great game. So sobrang ganda talaga ng pinakita natin. Kahit na medyo kinabahan tayo. But that is as expected because New Zealand, coming from Coach Team ko, Chotres, New Zealand is New Zealand. Pero natalo natin talaga. Malakas naman talaga, di ba? Number 1 sila. Alam nyo ba guys na undefeated tayo pareho ngayon? We're the only one undefeated in our group. 3-0 tayo eh. On New Zealand. Gusto ko lang shoutout yung favorite player ni BD King, Scotty Thompson. Scotty Thompson, Si Scotty Thompson. Thompson yun. Scotty Thompson. Shout out kay Boss BD Kings. Lakas ni BD King sa kanyang play-by-play. Alam mo, gusto ko lang pala mag-sorry sa mga tao. Pero pag ganitong usapan, ito yung talagang aporte ko. Hindi kasi masyado mga pag-play-by-play kasi last time naka-operate ako. Wala akong video Yung talagang ginalingan ko lang parang radio broadcast kaya hindi ko masyado masabi nangyayari. Anyway guys, meron tayong mga nakapila sa likod at pagbibigyan po lahat natin makapagbigay ng opinion. Sige ko lang muna si Ligma Balls kasi kanina pa yan. Noriel, ready ka na ba? Papasok ito Noriel, video, patingin nga. Noriel, ang pangalan, yan, ay papasok. Noriel, magandang gabi sa'yo. Unmute sir, yo. Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Nasa gitna ka na. Kitang-kita ka na. Taga-Germany, Boss Pao. Kung di ako nakakamali. Taga-Germany yan si Boss Noriel. Tama ba? Hindi. Ireland. Ireland yan. Shoutout. Lapit lang. Isang bus lang yan. Si Boss Noriel pala to. Nakakasama din natin dati, no, Boss Pao? Sige, sir. Salamat sa pag-accept, Boss. And good evening ulit. Actually, boss, pumasok ako kasi hindi ko napanood ng clear kasi may censored yung pinanoran ko eh. So hindi ko talaga masyadong yung mga may tanong lang ako, boss. Yun sa Pilipinas Live, pag nag-member ka, nag-subscribe ka, mapapanood mo doon. Ay, oo, pwede yata sa international kaso mas mahal lang ng konti. 500 yata pag international eh. Pwede. Alam ko pwede. Pag international, 500. Ako kanina, wala akong makitang link eh. Wala akong makita. Sa Google Play Store. Anyway, sa FB kami nanood eh. Ha? Sa FB kami nanood, libre. Dahil ba sa FB? Hindi ako tumingin. Sa FB maraming illegal. Pwede ka manood doon kaso hindi ko kaya yun talaga. Sa mga sa YouTube hanggang ganito lang tayo kaya natin. FB marami. Pero sa Pilipinas Live, kung gusto mo magbayad, pwede na naman. Okay. Time na lang siguro. Tapos, kasi si Mabu, yung taga-US, nakapag-subscribe siya sa Pilipinas Live. Okay. Google Play Store yun, bro. Google Play Store at saka Apple iStore. Basta sa Play Store app mo yun. Play Store, okay. Go. Actually, na-download ko na yung app. Hindi lang ako nag-subscribe. Okay. Anyway, ang comment ko lang, lahat naman nagsabi na yung mga advantage ngayon, yung mga kailangan nating gawin na yun nga, may sistema na tayo eh, may
concrete na yung sistema. Tapos yung continuity, napaka-importante yon. Kasi dito sa Europe, napaka-importante yung continuity. Actually, dito, ang nag-i-start dito, grassroots from mga under 10, under quad, ganyan yung mga ano nila dito, program. Yun lang pinagkabi. Pero at least meron na tayong continuity. Di ba dati na ang question natin, bakit 10 days lang mga practice? Di ba? Hindi natin na halos ma-picture noon bakit ganun. Pero yan yung sinasabi ni Team Con dati na continuity. Yan yung sistema na na may program talaga hindi kagaya dati ginagawa ni Chad na puro hugot. Salpak dito, tapos tanggal ng isang player. So walang continuity. Dati question natin bakit walang pool na malaki na 24 players. Actually, pwede naman 24 pero dapat mag-stick lang talaga tayo dun sa 12. Yan yung sinasabi niya. Pag may injury, yun lang. Pero hindi pwede yung tatanggalin mo dahil hindi mo siya gustong player ulit. So, ganun. Yun lang. Saka, big difference. Sabi nga ni Drin, si CTC, ngayon, talagang wala nang question yung niya, yung capabilities niya, yung wala nang question. Yung pag nakita naman natin paano siya mag-adjust, paano siya mag-timeouts. So, nandun lahat na Yung recipe nandun, si CTC, tapos si Brownlee, napaka-key din Tapos, siyempre lahat naman, nagko-contribute na. Meron ng yung sabi yung isa kanina, meron ng unity, may unison na yung so wala nang wala nang parang inggitan, wala nang nakita yung mga bench kahit hindi napapalaro yung iba, grabe yung saya nila So, isa na yung Yun lang boss. Yun muna. Okay. Hindi ako makapag-comment actually talaga dun sa mga yung from first quarter to fourth quarter kasi napanood ko na lang second half yung tapos pa censored. So okay. Salamat Noriel at thank you po. Pwede po kayo magbigay ng reaction po dito isa-isa. Kailangan lang mag-video pag mga baguhan po. Si DJ Osera, ikaw ba talaga to? Tingnan natin kagad DJ Osera. Sir! Magandang gabi, sir. Masasabi ko lang, tapos na yung sumpa. Tapos na yung sumpa. May sumpa ba? Sinabi ko nung last live, si Scotty Thompson magbabalik. Ayan talaga, nagpakitang gilas talaga si Scotty. Nagpakitang gilas si Scotty talaga. Tsaka yung Chris Newsom, ang ganda ng ginawa ni Chris Newsom nung sa depensa. So anong favorite part mo sa laro natin dito ngayon sa against New Zealand aside from winning? Yung history, Sir Pao. Tapos na nga yung sumpa, yun talaga yun. Oo. Tapos na yung mga sumpa. Pinag-uusapan na lang natin, puro history. Yan. Wala nang babalik. Yun sana, wala nang babalik. Like talaga. Parang hindi pa tayo nakaget over doon. Parang kabado pa rin tayo. Doon pa tayo. Yung anak natin yung babalik yung gumawa ng play. Oy, wag kayong magano diyan ha. Champion din naman yung tata Okay. DJ, may sabihin ka pa? Wala na, sir. Wala na. Makikinig na lang muna ako. Okay, salamat. Yung John Solis, kailangan ko lang ng video kasi first time ka po makaakyat So, kailangan ko po ng video pag first time makaakyat. Tapos, meron tayong nakapila. Si Normiel or Mark Tech 101. Normiel, I just wanna make sure na ikaw talaga yan. Pataas nga ng daliri, number 1. Siya nga. Kasi ang ganda mo Kasi baka Normiel, first. Hi. Hello. Hello po. And babae. Kasi minsan may nagpe-fake na baka hindi tunay na footage. Normiel, thank you very much. The first lady, palakpakan naman natin, babae. Pumasok dito. Boss Pao. First time to. Bihira yan, mga once in a blue moon may babaeng umaakyat. So, ano masasabi mo po? Hello everyone. Gusto ko lang din po ma-try sumali sa live react.
Well, ang masasabi ko, ang dami na po nila nasabi. As an audience, and hindi po ganong nasusubaybayan talaga yung Gilas and basketball stuff. Ramdam ko po yung confidence ng every player. So, it's fun to watch them. Tapos, ewan ko po kung ako lang, kasi pag nanonood po ako, ramdam talaga kung kabado siya or wala sila sa wisho, yung ganun. So, very fun to watch po yung game tonight. Everybody did their... I'm curious, where are you from? Taga Isabela po talaga ako, pero currently nasa Taguig po. Wow. So happy na may makakwento kami dito na babae kasi usually mga lalaki nagre-react lahat eh. Ikaw ba, matagal ka ng fan ng Gilas Pilipinas? Basketball po in general, pero yung sa Gilas, parang lately lang po ulit akong I'm sure kasi may nanonood na babae pero para mapaakyat ka, bakit ka napaakyat? Fun po rin yung discussion nyo eh, so parang gusto ko rin pang i-try mag-join. Salamat sa good advice. Paluto po ng batil patong. Bakit? Totoo yun. Masarap yun, yung totoo yung Totoo yung sinasabi ni Miss Normel na fun talaga yung discussion dito. Miss Normel, kumain ka na ba? Kayo talaga! Boys Pao, yung dating toxic na comment section, tignan mo yung comment section mo. Sabi ko na nga eh. Pwedeng papalakihan kita ng konti kasi kailangan natin. Kasi minsan, pag nanonood ka ba sa akin ng boxing o basketball lang? Napadaan ka lang? First time mo? Basketball lang po. Hindi po first kasi, time. Ito, Boss Pao ano bang team mo, Ma'am Normel, sa NBA? Nag-stop na rin po ako ng team kasi ayoko po nung may mga lumilipat-lipat. Pero dati so Gilas ka lang. PBA? Hindi na rin. Hindi rin. Wow, ibang klase. Gilas supporter lang talaga, Boss Pao. Philippine team. Philippine team. Salamat sa pagbibigay mo ng good vibes. Natuwa yung mga boys natin dito. Nakakatawa yung yung comment section mo ngayon, Boss Pao. Ba't Normel, okay lang. Sinong pinaka-paborito mong player sa Gilas ngayon? Favorite player. Si Dwight Ramos daw. daw. Ko si Dwight. Pero hindi po. Ang favorite ko talaga si Newsam. Lago ba yun? Lago? Si Newsam. Favorite ko rin yun, Mr. Si Christian. May mga banat natin talaga eh. Baka talaga, Ligma boss. Basketball ang usapan dito, boss. Ng 3 points si Newsam. Yung crucial na 3 points. Anong naging reaction mo? Ay, po ako manood eh. I mean, hindi demure. So, wag ko na lang i-end. Malagbagan ka ba? Ay, mag-dash-to-one ka rin ba? Yeah. Hindi, napasigaw siguro si Madam. Napasigaw. Nood ka sa Hong Kong ulit. Balik ka sa Hong Kong kasi may laro ng Hong Kong eh. Alam mo naman, di ba? Next game ng Gilas, Hong Kong. Opo. Yan. Ay, well, meron daw siyang dati. May favorite team daw siya sa NBA dati, Boss Pao. Opo, meron. Anong dati team yan, po, Miss Normel? Celtics po dati. Man! Celtics! Celtics! Diehard fan talaga ako ng Celtics dati. Sabi niya, nagpalit ang mga Lakers to mga to. Mga Lakers yung mga yan. Celtics kami. Alam mo yan, Celtics, Minnesota ako. Celtics ako. Celtics, Lakers ako eh. Diyan kami nagkakasundo ni Boss Pao, Miss Normel. Kasi Celtics din. Solid Celtics fan ako eh. Idol ko nun si Karim Abdul-Jabbar noon, nasa Celtics siya. Pero baka ma-disappoint po kayo yung reason bakit Celtics. Kasi favorite ko dati yung green. Favorite color ko rin yung green. Ano ba? Sino na nabis na? Dahil sa kulay lang. Hindi pa lang mabugay iniinom ko, pre. Di ganyan talaga kasi history to eh. Bibira yung... Biruin mo sa nilaki-laki ng mundo, Boss Pao. Kamatch ako. Sinong favorite mo? Sinong favorite mo sa Boston? Hindi color green. Yung team, syempre. Sinong pogi daw? Panahon pa ni Ronda yun eh. Sobrang tagal. Ronda? Sino si Ronda? Rondo. Rondo. Time nila Garnett.
Garnett. Time nila Garnett, ng Big Pero Three. last year, Boston yung nag-champion Boss Pao. last year sa NBA. Boss Pao, may re-request ako kay Ma'am Normel. Ma'am Normel, may request lang po ako, okay lang? Paano po ba mag-cheer ang isang Ma'am Normel pagdating ng Gilas? Pag may laban ng Gilas. Wala po ba sample Clap dyan? lang po, clap lang. Clap lang. Clap lang. Teka, Ma'am Normel, may mga nagme-message sa akin. May mga nagme-message kasi umaakyat dito. Nagtatanong single pa daw ba buba yung Normel? Kasi baka may nagsaselos. Baka gusto mo i-shoutout yung boyfriend mo kung meron. May boyfriend na po. Pero Nako, may boyfriend na guys. Sorry po. Wala. Out na ako, out na kami. Siyempre, sino magtuturo mag-basketball dyan? Siyempre, yung boyfriend mo nanonood din yan. Hindi siya mahilig sa basketball. Hindi siya mahilig sa basketball? Ikaw pang mahilig? Wow. Kakaiba to ah. Boss, tanongin natin, baka naglalaro siya ng basketball. Konti lang po, nung college. Kaya naman pala. Baka may tanong pa kayo kay Normel yan. Aalis na ako. Parang si Normel lang na interesado kayo kay Normel. Channel ko to, di ba? Nung college, naglalaro. School sa Isabela po. Teka guys, may mga naghihintay sa backstage. Nakalimutan na natin ipasok yung nasa backstage. Papasok mo na yung mga next. Pero bago kayo pasok, Ma'am Normel, baka may shoutout ka or may gusto kang i-promote or gusto kang batiin bago kayo pasok yung next. Wala naman po. Parang sa lahat na lang. Hi. Hi, din. Hi. Okay. Ma'am Normel, bago ka umalis, taga saan ka sa Isabela? Taga Santiago kasi ako eh. San Mateo po. Santiago ako. Hello po. Iyon. Santiago po na kayo. Sino pa mga taga Isabela dyan? Sila po. Okay. Alright. Salamat, Normela. Pwede ka naman tumambay if you want to. Pwede ka tumambay. Sa mga papasok po, naku, may naglaglagan na iba. Magpakita naman po kayo ng mukha. Medyo madilim si Buddy TV. Next na sana kita. Medyo madilim eh. Mahirap pag madilim. Alam mo na, may babae pa tayo dito. Delegado. Si MacTech, may mga sunod-sunod po to. Buddy TV, papasok kita. Pakita ka lang ng konti. Tapos MarkTech, next ka na ha. Buddy TV, hindi kita makita eh. Yan, okay. Kita na kita. Buddy TV, magandang gabi. Sir. Magandang gabi rin po sa inyo, pero dito po sa kinalalagyan ko, magandang umaga na po. Ay, magandang umaga. Sorry, pasensya ka na. Inabot ka ng umaga kasi itong mga boys eh. Kasi po kararating ko lang ng trabaho na humabol lang sa podcast. Sige po, ano pong masasabi? Napanood niyo po ba yung laro? Oo, ang ganda po. Ang masasabi ko lang po, yung New Zealand, bali na-intimidate sila kay Kai. So, ang ginagawa nila, tira sa labas. Tapos, mabuti na lang, magaling din yung stopper natin na si Newsam para depensahan si Webster. Bandang huli nalimitahan niya si Webster, so doon tayo nakahabol ng konti at lumamang tayo ng lumamang. Kaya yun yung nangyari. Hindi sila makapasok sa loob eh. Kay. Grabe rin kasi improvement ni Kai. Offense, defense. Di ba? Oo nga. Ako, masaya na kayo. Saan ka, sir? Dito po ako ngayon sa Canada, sa Saskatoon. Yeah, wow. Canada. Yeah, dati maraming umakit ang mga taga-Canada din dito eh. So ano pong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba itong team na to, ito na yung pwede nating pantaas sa world stage? Or ano? Masasabi ko po sa team na yan, may laban po siya. Malamang aangat tayo sa rank 15. Lalo pag nakapaglaro si AG Edo tsaka si Malonzo. Yan. Ayos. So, meron po kayo may mga gusto pa kayo itanong or i-share? Bago papasok ko naman yung next. Okay na po ako. Okay na po. Shoutout muna. Shoutout po dyan sa pamilya ko sa San Antonio, Zambales. Tsaka sa Kalibo, Aklan. Yun. Salamat, Buddy TV
Salamat din po sa tao. Salamat. Ingat ka dyan sa Canada. Pwede ka pa tumambay. Pasok ko na si Martech 101. Martech, ready ka na? Sige po, Thumbs sige up. po. Salamat, buddy. Salamat po. Okay. Martech. Good evening, Martech. Magandang gabi sa'yo. Wow. Yon. Medyo mahina lang pero naririnig kita. Anong masasabi mo, sir? Halos wala akong masabi. Sobrang galing. Sobrang galing. Okay. Sobrang galing. Kailangan may masabi ka, umakyat ka eh. Siyempre, kailangan umakyat ka eh. Magsalita ka. Sobrang galing. Especially sa kudos sa depensa na ginawa ni Team Cone. Yun. Tsaka sa mga stopper natin, Newsom, Scotty, CJ Perez. Sila yung bugbog sa frontline eh. Position, kumbaga. Tapos, ang pinakamalaking impact talaga sa Gilas si Kai Soto. Kumbaga sa kung titignan mo yung stats niya, Sir Pao, 19 points. Tapos, 7 assists, 10 rebounds, 3 sa offensive rebound, 7 sa defensive rebound. Kumbaga yung galawan niya sa Japan, talagang binitbit niya talaga rito, literal. At hindi siya natatakot sa mga mas malalaki tayong katawan kaysa sa kanya. Kumbaga yung mga nagbato-batong katawan, wala. Pinapanis lang niya sa ilalim eh. Tapos may block shot siya na 2. I think 2 ata yun. Nabasa ko kanina sa stats eh. Although yung sa mga ibang player ng Gilas, gaya ni Papa Dwight Ramos, medyo hindi siya pumutok. Although, grabe din naman ang hustle play na ginagawa niya. May mga player tayo ngayon ng Gilas na mababa yung statistics, pero grabe yung puso na pinakita nila sa court. Tsaka, kumbaga sa masabi na rin natin na mas maganda yung every game na ginagawa ng Gilas Pilipinas ngayon. Kumbaga nagkakaroon tayo ng improvement. Kahit hindi ganun kadalas sila magkita-kita dahil sa mga commitment ng mga player. Kumbaga masasabi natin na yung development talaga ng Gilas Pilipinas nasa isang kalsada na lang eh. Hindi gaya dati na nagsasanga-sanga na parang kumbaga parang Filipino mentality pa rin kumbaga nung una eh. Ngayon talaga yung focus ng Gilas nasa isang linya na lang. Tsaka ang ganda ng programa ng ginagawa ng Gilas Pilipinas ngayon dahil na rin siguro kay Coach Tim Cone. Kaya nakikita natin yung resulta, yung programa nilang ginagawa ngayon na pinapatupad sa Gilas Pilipinas. Yun. Alright, Martech, salamat at na-appreciate ko yung mga good vibes at saka yung mga positive Masabi response ko rin natin sa international Gilas Pilipinas. Okay, di pa tapos, go. kasi meron pang mga butas na nakikita tayo. Although kailangan pa rin talagang puspusan pa rin talaga yung kanilang pag-iensayo. Although yung chemistry nandun na eh. Nandun na eh. Konting oras pa, konting piga pa sa kanila. Kasi kapag tuloy-tuloy yung programa ng Gilas, hindi malayo na mas makakaharap pa natin yung mga mas malalakas na team sa ibang bansa. Diba? Kagaya nga sinabi ng mga kaibigan natin dyan, ang Gilas ngayon ay gumagawa na ng history. Diba?
gumagawa na ng history. Bakit? Nakikita na natin yung programa eh. Bago na kasi yung Okay, programa, kaya eventually, nagbubunga na. Kumbaga. Okay. Yun lang sa Pao. Thank you. Okay po. Shoutout po. May gusto po kayong batiin. At taga saan po kayo? Taga Leyte po, taga Leyte. Taga Leyte. Naku, may idol ako dyan sa Leyte eh. May best friend ako dyan, boxer eh. Oo. Ay, sus. Shoutout po. Oo. Mo pa yung gabi aton nga tanan, mga taga Tacloban, taga Lapas. Then, maayong gabi eh. Sa mga Bisaya, Cebuano, Ormoc, Leyte, katong amigo ni mo. Amigo, shoutout dyan, mayong gabi sa inyo tanan, mga amigo-amiga sa mga Bisayaan, mga boxidor bay. Oo, mga na diya. Yun lang, Sir Pao. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Martek. Okay. Tuloy-tuloy po tayo at good vibes tayo talaga ngayon. Sobrang ganda ng ginawa ng Gilas Pilipinas. Kung hindi mapaalam, ay tinalo po natin for the first time ang New Zealand. Kaya naman nandito yung mga tropa natin para mag-react. At meron pa tayo isang tropa na nasa backstage. Joship, paakyat ka. Joship, may masasabi ka ba, sir? Sorry. Ano masasabi mo sa Gilas Pilipinas? Ayan ang ating pinag-uusapan ngayon. Nakikinig ako sa inyo lahat. It's good input and everything. And kasi nga, panalo tayo. Gusto ko sana medyo kontrapelo pero ayoko maging kontra lagi sa inyo eh. Yung kay Soto, I really like his game kasi nga nakita ko yung tenacity niya tsaka yung pagiging, hindi na malambot ba. So, and at the end of the game, kasi nag-ano kami sa playback eh, yung mga naging tropa ko sa playback rin. Sabi ko, yung defensive ni Kai. So, I told him, he has to, even at the end of, panalo na sila, naka-block pa rin si Kai. Eh, nakita nyo, nagmotombo pa. Tombo pa, nagganon pa siya. So, with that being said, I think Kai is maturing. And, pero, I think, baka masyado tayong ma-hype. Baka sabihin natin, NBA na, this, NBA that. It's kind of hard. It's kind of hard still to say kasi iba yung iba yung laruan diyan sa game na 'yan and to have kasi NBA is the best of the best. But I think one more thing na kasi I don't want to be just biased and be I mean biased na talaga ako kasi Pilipino ako. But with Scottie Thompson, I mean, I see the improvement, but at the same time, he's still inconsistent eh. Yun naman ang knock ko sa kanya is yung shooting niya and then sometimes yung ako nakita niyo yung dapat ipapasa na kay Brownlee tapos dinerecho niya. Which is good kasi maganda eh. Kaya lang hindi niya naipasok. So, I think yun lang ang ko kay Scottie Thompson. He still need to improve. Maipasok niya yung mga tira niya na dapat swak na. Pero hindi pa rin and pasok. But he did good. He did more than yung hustle niya nandun pa rin, nakakashoot ng tres. Before wala talaga eh, hindi mo talaga maasahan eh. And I think one last thank you Boss Pao at binigyan niyo kami ng platform na ganito, nakakapag we can express ourselves and we can connect and thank you pala kay Ma'am Normel na natuwa kami at meron kaming nabago ba na parang sabi nga ikaw naman buntis may muse ako nga sinasabi ko sa inyo Boss Pao na ako wala lang yung ko dito wedding ring ko manganganak na yung misis ko taken na ako si Ma'am Normel taken na din pala kaya behave kayong lahat. Thank you Boss Pao, thank you sa lahat. Salamat. Alam mo isa sa napapansin for the longest time kahit minsan nananalo yung Gilas Pilipinas laging may kritisismo kay dito kay Kai Soto. Pero ngayon mukhang at least majority of us see or saw the improvement and we're really happy with what we're seeing. I think as lalo na ngayon I think for many years to come, especially with Kai Soto, we have the height. We have someone as big as him
di na tayo nangangamba. Kasi unang-una nangangamba tayo, kala ko hindi niya kayang palitan si Junmar. Kasi si Junmar talaga yung ano natin, sa big man in the middle, 6'10 nga lang. Pero ayun na yung panabla natin sa gitna. Pero ngayon, biro mo yung, if anyone of you guys, nakikita natin yung meron tayong parang kay Soto, meron pa tayong Junmar Fajardo. Talagang malaking bagay talaga. And I'm very happy that everyone seems to be happy with the performance of Kai. Dati talaga, kung nanonood kayo dati, ang dami talagang basher din ni Kai Soto. That's how you do. That's how you silence basher. Pakita mo na may improvement ka. At yun, it's a very good day for all of us. Meron pa ba tayo dapat? Go ahead. Sige, go ahead. Ay, sorry. Hindi, totoo naman yun. Na ang ganda ng ginawa ni Kai Soto. Tsaka, remember, hindi pa ito yung full blast ng big men ng Gilas Pilipinas. Hindi pa ito yung pag, ma-secure lang natin ang mga healthy yung ibang big men. Sobrang nakakatakot yung nato in the future. Tsaka yung yung NBA Dream Boss po. Naalala niyo yung pinag-usapan niyo noon kasi syempre malabo nga yung chance ni Kai Soto doon sa mga yung kailangan pang pumasok ng yung development league sa NBA, di ba? Parang ganyan. Tingin ko dito mas maganda yung exposure niya sa international tournament siya maghalika. Yeah, I mean mahaba pang ang journey ni Kai Soto, and from what we're seeing, the development, baka may kumuha sa kanya, posible naman eh. But nonetheless, he's making history, and basta sana kuha na siya ng Warriors kasi kulang sa height ng Warriors eh. Para maraming Pilipino doon eh sa California. Alam mo, Boss Pao, dagdagan ko lang sinabi ni paring Dave, no? Hindi imposible, hindi naman kailangan ng dumaan ng draft ni Kai. Kung hindi natin makakalimutan, di ba? Yung star point guard ng Japan, saan ba siya naglalaro? Sa Japan Basketball League. Saan ba si Kai Soto? Nasa Japan Basketball League, di ba? So, hindi imposible. Alam mo yun? Eto, naglalaro sa Memphis to ngayon, Boss Pao, yung point guard ng Japan. Yes. Si Kawamura. Kawamura, fan favorite pa. Pero may contract before, di ba? Totoo ba yan? Kaso dineclare niya. Kasi ayaw niya Ano pa rin ba? Andun siya sa ulit. Pre, naglaro pa siya. Hindi ka mamuraya, nasa G-League lang. Nasa G-League na yata, di ba? Ano na siya? 10-way contract na siya. So, sa isang taon, na siya? Yeah. Pero dineclare nung niya, yung kanyang scout, yung kanyang agent. Kasi ayaw niya mag two-way. Oh, I see. Alam ko yung gusto niyang parang sa NBA lang. Kasi ang gagawin nata sa kanya, papahinugin siya sa G-League bago siya akit sa NBA. So, diba yung kanyang yung agency ng niya, yung agent niya, parang hindi pumayag. Ikakalam ka. May kampo. Oo. Pero may na rin sa kanya. Parang pina-prospect na rin siya. Pero hopefully, yung kanyang development niya mapansin. Kasi ang laki na improvement niya ni Kai Soto talaga. Saka lumaki katawan niya. Malaking bagay yan. Ang pinaka-importante yung mentality, bro. Talaga nakipagbanggaan na rin. Yes, Ligma. Additional fact din, Boss Pao. Sa game na to, si Kai at si Brownlee lang ang naka-double-double ng points at saka rebounds. So, kung pagbabatian natin yun, di ba? It's a good enough na pagbasihan ng laro na pwede si Kai. Hindi imposible. Correct. Off-night pa si Dwight Howard, no? Si Dwight Howard, si Dwight Ramos. Yeah. Off-night pa siya. Paano? Alam mo, ang pinaka maganda dito, kasi tayo lahat may opinion dito, pero kailangan tanungin natin yung opinion ng the greatest of all time. Ipapapasok ko the greatest of all time or consider the greatest of all time, si LeBron. LeBron, bro. LeBron. Musta ba? Nasaan ka ba ngayon? Ano ba? LeBron James. Nasaan ka ba? Nasa parking lot, di ka makaintay. Ano bang masasabi mo sa laro? Ingat ka dyan, baka may mangyari dyan sa parking lot.
Yun lang, mahina ang internet mo, brother. Chubby ka, pre, chubby. Chubby, pre. Sige, Ang chubby uminto mo, ka bro. muna. Chubby. Chubby pala. Chubby. Naglalag ka, pre. Napuputol-putol eh. Putol-putol yung salita mo. Ayos pala si Go. Lebron. Okay lang. Putol-putol pa rin. Ganun We pa can rin. manage pero sige, sabihin mo na kung ano gusto mo. Wait, doon ako sa dulo. Okay. Ka-excited masyado si Lebron. Talagang nasa parking lot akyat. Pero kasi importante malaman ni Lebron. Ang alam ko guys, may balita ako kay Lebron. Maghihinto muna daw siya sa social media. Kasi masyado daw toxic yung social media. Hindi, real talk to may balita na si Lebron James magpapahinga muna sa social media. Search nyo yan. Tingnan natin kung mag-upload si Lebron. Pero itong Lebron na to, hindi ko lang alam. Hindi pa din. Robot pa rin. Magpatay ka nga ng video muna. Magpatay ka na lang ng video, tingnan mo. Tapos lapit ka sa mic. Hello, Sir Pao. Ganun pa rin. Ganun pa rin, hanap ka ng tore. Walang signal sa parking lot. Baka sa parking lot. Mahina talaga ang signal kasi nasa loob siya ng parking. Kailangan niyang lumabas. Anyhow, Boss Pao, no? Gusto ko lang dagdagan yung gusto lang dugtungan yung sinasabi kanina na yung nagbabash kay yung bashing kasi it's a healthy advantage doon sa taong naglalaro lalo na kay kasi nakikita naman talaga natin dati na mukhang lampa-lampa pa ang laro niya, no? Pagdasagi, na-outbalance agad siya. Lalo na yung nakita nyo doon, yung sa Latvia, di ba? Naano lang siya, pero iba na ang dating sa kanya. Siguro itong bashing sa kanya, nakakatulong to sa kampo niya na mas lalo pa siyang magpalakas at magpalaki ng katawan. At nakita natin ngayon, na improvement ang katawan niya ngayon no? Kunti na lang, siguro, yan ang, sa tingin ko, yun na lang ang inantay ng mga NBA scout na magpalaki muna siya ng katawan. Yung tipong kanina okay na yung movement niya, yung style niya, yung ball movement niya okay na. Yung katawan na lang siguro yung palakas muna siya ng konti. Kunting-kunti na lang sa tingin ko pero hindi impossible no na hindi siya makapasok sa bata pa. May advantage yung niya. Siguro kunting-kunti na lang magpalakas na lang siya. Kaya, it's a healthy advantage sa kanya yung mga bashing na nakarating sa kampo niya. Well, actually, yung bashing at saka yung criticism, again, I think maganda yung ginawa. Si Kay naman, hindi naman sumasagot yung sa mga ganun And he just continue to work, trabaho lang. So, that's how you really isagutin ng mga bashers. So, but I'm really happy na ngayon na-convert niya yung mga tao na into believers and yun nagbe-benefit ang Gilas Pilipinas sa ating ang ano lang talaga. So of course we're gonna play Hong Kong next game. Kahit na siguro di ko alam kung ganito nararamdaman nyo, wag lang natin masyadong i-underestimate, but New Zealand tinalo natin, kaya siguro natin Hong Kong. Ang balita pa nga, hindi nga daw maglalaro si Justin Brownlee kasi medyo pagod na. Kahit wala daw si Justin Brownlee. I don't know kung anong plano nila, but hopefully, hindi natin maliitin ng Hong Kong, but I'm certain also that we're gonna win. And we're gonna advance. And yun, talagang masaya lang ako dahil sa panalo. Ito kasi yung, ito yung must win talaga natin Pag nanalo na, mas may ticket na, no? Tsaka sa laban na to. Hindi, pasok na yata tayo Tinalo na natin lahat Pasok na tayo kasi nakatatlo na tayo. Undefeated tayo. Matalo tayo bukas, wala nang bearing yun. So, ito, pasok na tayo.
Hindi, wala na, pasok na tayo pero kailangan top seeded tayo para yung kasi syempre yung ranking, yung points no? Mga margin of error, tinitingnan ng FIBA yan. Carry over yan eh. Exactly. Pero I think number 1 na tayo nito kasi tinalo na natin yung malakas. Sino pa ba malakas sa grupo natin? Bakit natin wala naman? Ang alam ko, Sir Pao, yung Hong Kong 0-3. Maglalaro eh. Meron pang third win daw, Sir Pao. Hong Kong. Makakalaban pa natin yung New Zealand. Oo, isang beses pa sa New Zealand. Isa Home pa. court naman nila. Oo. Gets ko. Pero yan, ibig sabihin ko, tinalo na natin lahat ng team sa grupo natin. So, we feel a little bit confident. Wag lang tayong maging overconfident. And of course, yung Hong Kong nga, 0-3. Wala naman siguro mag-iisir matalo tayo dyan. Tayo nang malakas. Tayo na malakas. Hindi, most likely. Ganun na yan. Siguro yung laro kanina, iba yung gigil ng mga players kanina, no? Parang gustong-gusto talagang natalunin yung New Zealand. Kahit na alam mo. Totoo. Diba? They have something to prove. Yeah. Totoo. Sobrang gigil nila talaga. Makita may reaction ng mukha nila nung natalo ni New Zealand. Hopefully, this would be a start. Of course, sa Asian Games, naka-gold na tayo. Yung FIBA Asia, sana makakuha na tayo ulit ng gold. I mean, I'm not, hindi naman ako maghangad ng mataas kagad na sa world na isa tayo sa maging magaling. Gusto ko lang na maibalik na Philippines number 1 in Asia. Talunin ng China, talunin ng Iran, talunin ng Japan. Boss Pao, mas magandang sa umpisa pa lang, medyo pumukpok na sila kasi pag nag-rank 1 sila, ticket na yun sa Olympics agad eh. May guaranteed seat ka na agad eh. So, as early as now, kailangan nilang manalo na sa FIBA Asia. Exactly. Kasi maghabol ka pa sa mga qualifiers. Kasi, ang rules ng FIBA, pag nag-number 1 na tayo, pag nag-champion na tayo, ticket na yan sa, pag nag-champion tayo sa FIBA Asia, nagka-gold na tayo, ticket na yun for Olympics sa 2028. Yun yung matik na siya. So, kailangan galingan na talaga. Pero, naniniwala ako, lahat, nagmulang umupo si Coach Tim Cone, laging history. Maniwala ka na dyan. Laging history. Sana ho, tuloy-tuloy na ito. May Edo tayo sa FIBA Asia. Kung mayroon pang idagdag na mas magaling, ang balita natin, si Jordan Hiddink, di ba? Gusto niyang pumasok. Sir BT, huwag natin kalimutan, nag-i-improve ang Gilas, pero nag-i-improve din yung ibang bansa, tulad ng Japan. Hindi natin mawala yan. Lahat naman ng bansa nag-i-improve yan. Nag-i-improve ang lahat ng bansa diyan. Pero yung kalibre ngayon ni Coach Tim Cone sa mga players niya, amazing. Si Kai Soto, halimaw na. Amazing na yan. Halimaw na si Kai sa court ngayon. Hindi na ito yung palampalampa ng dati. Hindi na, nag-iiba na. Sana wag lang yung programa. Continuity talaga na. Para alam mo, pero ito, yung coaching staff talaga. Good, I have a hypothetical question sa inyo. This would challenge if it's really the program or is it really Kai Soto because of the height and the difference that Kai Soto make? It's both, Boss Pao. It has to be both to make it work. It has to be both. See, that's the right answer. Give us a harder question. But which one do you think is kung walang Kai Soto kaya ba or kung mas Kai Soto mas kaya? Kasi height lagi talagang problema natin Hindi kakayanin ng Gilas pag wala si Kai Soto. Wala si Kai. Yan, buddy, pakisagot, bakit? Kasi yung assist ni Kai kanina, kung yung 7 assist niya, kung wala si Kai, hindi may ko-convert yun. So, ilang puntos ka agad yun. Kung wala si Kai sa ilalim, ang gagawin ng New Zealand, aatakihin nila yung depensa. May point ka dun, Sir Badia, pero kung sabihin natin nandyan si Kai, pero iba yung sistema. Sabihin natin doon pa sa dribble drive.
tingin mo magbibigyan siya ng focal point to alam mo, talents? boss, sisingit ako ng konti. Mag-interject ako ng konti. Si Kai parehas lang nagamit nung kay Coach Reyes. Nagamit ni Coach Reyes yun, nagamit ni Coach Timcon. Ang sinasabi lang ko dito, yung program, yung direction ng program, napakahalaga ho. Hindi. Napakahalaga. Kasi kung ang kay Chat program... Reyes, ilang minuto lang si Kai. Ayan. Yun nga yung... Kahit bigyan mo ng 4 na Kai Soto yan, kung wala naman sistema, sir, hindi mo magagamit ng tama. Wala. Exactly. Nasa sistema yan, yung program na ginagawa ni Coach Timcon sa team niya. Kasi parehas man nagamit sistema. Naparehas man, si Coach Timcon nagamit niya, si Coach Reyes nagamit niya. Pero palagay nyo kaya, itong tanong ko guys, very chocolate lang yung dating niya. May tanong lang ako sa inyo guys. Kahit yung sistema ni Coach Timcon ngayon, kung wala si Kai, kaya ba nila? Kaya nga si AJ. Kaya nga. Kaya naman talaga, boss. Babalik ko sa yung tanong, Sir Buddy, bakit nung meron tayong Clarkson at meron tayong Kai, ba't hindi tayo nagpapanalo? Exactly. Sabi ko nga hindi nagamit ng gusto si Kai. 90 seconds lang pinasok si Kai. So meaning, boss, babalik pa rin sa sistema. Babalik sa sistema. Ito. Kung wala si Timcon, si Kai lang, sa tingin mo kakayanin ba ni Kai? Baliktarin ko lang konti. Pag hindi pinasok si Kai, pag wala, halimbawa, iba yung coach. Ito guys. Ay, teka. I will add, para mas maganda. May nakakalimutan kasi kayo eh. May nakakalimutan kayo. Hindi ba dahilan? May dahilan naman si Coach Shot kaya hindi niya masyado ginagamit si Kai. Bata pa si Kai, hindi naman ganun kagaling si Kai ngayon sa noon eh. Yung Kai na ginamit yung Kai Soto ngayon, ang meron si Chot Reyes. Nako, hindi ako agree dyan. Hindi pa rin magagamit, Sir Pao. Sagutin ko, Boss Pao, sagutin ko. Teka, isa-isa lang. Teka na, sabay-sabay, isa-isa lang. Pagbigyan naman yung iba. Pagbigyan naman yung iba. Pagbigyan natin isa. Yung iba naman, yung iba. Masyado kayo mainit eh. Kape-kape muna kayo dyan. Ang ganda talaga ng tanong ko. Pagbigyan naman natin yung iba magsalita, guys. Sige. Isa-isa lang. Si Kai hindi nagamit. Ang sarap ng pandesal, pre. Pandiko ko, guys. Pandiko ko. Teka lang. Okay. Pamute muna sa iba, guys. Isa muna. Ako muna magsasalita. Isa-isayin natin, ha? Isa-isayin natin. Mamaya ka na muna, City, Buddy, at saka Jigs, kasi kayong tatlo nagpapalitan eh. Kasi naman wala kayong mga muka, DJ, Drin, at saka Ligma, Chris eh. Pero si DJ Osera yata magsasalita eh. Sir. Tahimik. Sige. Nung Asian Games, sir, wala naman si Kai Soto eh, pero nag-champion tayo. Kaya yan kahit na wala siya. Basta nandyan si AJ Edu. Yun lang naman. Okay. Tayo nagpakita tuloy ng mga mukha. Chris, nagtaas ng kamay. Sige. Okay. Balikan ko lang yung tanong ni Boss Pao. Yung kino-compare mo na kung ito yung Kai Soto na meron si Chot Reyes. Huwag natin kakalimutan, lumabas ang laro ni Kai Soto dahil kay Timcon. Why? Exactly. Kasi yung confidence na ibinigay ni Timcon para sa kanya na siya ang ginagamit, binibigay, talagang dinevelop ni Cone yung magkaroon ka dapat ng confidence kasi meron kang height na bihira sa isang Pilipino na hindi naman ginawa ni Coach Chot during his time. Kasi si Coach Chot naman ang nawalan ng confidence sa batang to. Which is, alam naman natin yung future ng Philippine basketball. So yun, kaya lagi kong paulit-ulit na sinasabi, dahil kay Tim Cone, yung confidence na binibigay niya sa mga players na magtiwala kayo sa kung anong talent na meron kayo. And then syempre, magandang sistema and it all follows talaga. Okay. Ayun lang. Drin. Honestly, matagal na nating sinabi to, no? Hindi lang naman sa PBA yan, hindi lang kay Kai Soto. Lahat naman ng kahit sa NBA. 'Di ba? Ano ba mga players ng Miami Heat? Puro bench player, pero pag nasa Miami ang galing. Ibig sabihin magaling yung coach.
System lang 'yun, 'di ba? Bakit ba tayo nagpalit ng ng coach? Dahil sa sistema. Hindi naman dahil sa player eh. Andiyan naman lagi yung player eh. Pero 'di ba, kung wala man si Kai Sotto, andiyan naman si AJ Edu at napatunayan naman natin, 'di ba? Tinalo natin Hong Kong, wala siya. I mean China, wala si Kai Sotto. Kahit ba sabihin natin umiscore ng 40 si Justin Brownlee doon, mas maniniwala pa akong sasabihin mong pag si Justin Brownlee ang wala, hindi tayo mananalo sa New Zealand. Okay. Bakit? Kasi siya ang nag-gel ng lahat ng players. Si Justin Brownlee ang susi ng Gilas. Somehow, bakit ba si Justin Brownlee? Kasi 'di ba, siya ang favorite player ni Team Code. Kabisado niya ang sistema. Bago pa nagpalit yan, lagi ko sinasabi dati pa, nasa sistema yan, wala sa player. Kahit sinong player ang lagay mo dyan, gagana, basta alam yung sistema. Napatunayan na ni Coach Popovich, ni Eric Spoelstra, Golden State Warriors, diba? Jordan Poole, tinan mo sa Washington ngayon, basura. Grabe naman, bro. Basura. Pre, walang halong biro yan, pre. Totoo. Wala siyang production na maganda. Diba? Napaglipasan ng panahon. Oh. Okay. Nasa puklan ni Green, bro. Nakalugang ulo. Sayang yung sandali. Ni LeBron James sa galing Miami. Si Gabe Vincent ang galing sa Miami pero totoo yan. Sabi nila scam. Pre, mga NBA player na yun, ha? Okay. Point taken. Lik mo, boss, may sasabihin ka pa bago papasukin si Boss Toyo? Ay, Boss Toyo? Di ba sa akin, iba naman yung point of view ko kung bakit hindi nagamit si Kai Sotto nung panahon na si Coach Reyes ang humahawak. Kasi may feeling talaga ako may iniinda si Kai Sotto sa katawan. Kaya hindi niya mabigay yung 100% niya. Yun yung yung sa likod niya. Matagal niya nang iniinda yun eh. Siguro, kung ganun nga yung sitwasyon, medyo sinerte nung pagpunta kay Team Con kasi baka naka-recover na siya, ganyan. Tsaka dun sa topic na sistema ba o si Kai, babalik pa rin talaga sa sistema, Boss Pao. It's just naging magandang additional reinforcement lang talaga yung big man natin. Tapos may magandang facilitator si Coach Team Con, like Brownlee tsaka yung Scottie Thompson. Kanina nung pinapanood ko yung post-game, yung press con, minention ni Coach Tim na ang daming nagbabash kay Scottie Thompson na hindi daw kayang lumaro internationally. Pero, 'di ba? Iba kasi yung pag nakasama mo na yung player pag nasa loob ka ng court. Yung pinopoint niya is kayang lumaro ni Scottie Thompson, hindi lang kasi siya talaga yung like yung main guy na kagaya ni Brownlee, Dwight Ramos and Sotto. So, facilitator, yun nga. Yun lang. Okay. Alright. Dapat, inano mo si Scottie para mapakyat ka agad si BD Kings. Anyway, ito na. Si Boss Toyo. Guys, si Boss Toyo, relax lang kayo, Boss Toyo, ito na siya. Ay, Boss Toto pala. Boss Toto, pasok na. Kumusta, Boss? Ayos lang, Boss. Dito, nanonood, nakikinig sa inyo. Boss, ngayon hindi ka na nanonood, ikaw napapanood din. Go, bro. Boss, wow. Totoo lang naman, nung hinawakan naman talaga ng San Miguel Corporation niyang Gilas na ngayon, ang dami naman talaga, gumanda yung pan natin eh. Gumanda yung laro ng Gilas eh. Lalo-lalo na nung binigay na nila kay Team Con. Kasi, hindi man yung sinasabi nila kay Scottie Thompson na hindi magaling, ganito, ang dami niyang bus. Hindi naman nila nakikita yun sa practice eh. Sa practice pa lang yun, pinapakita na talaga kung sino talaga si Scottie Thompson. Kasi, kung sabi nga ni dati ni Yeng Yao kung magaling ka sa practice na ipapakita mo, pag pumasok ka na sa laro, doon lalo pang gumagaling yung player. Kasi nga, hindi nila nakikita kasi sa practice yun na yung ginagawa yung effort ni Scottie Thompson. Marami nagsasabi na hindi magaling mag-shoot, na hindi magaling ganito, etc. Ang dami nagsasabi kay Scottie Thompson, pero hindi nila nakikita sa practice pa lang, sobrang hard na yung ginagawa niya. Yung depensa, nakikita na ba nila yung depensa kay Scottie Thompson? Yung rebound na nga, ang liit nga lang niya. Di ba? Boss Pao? Ang dami nagsasabi, Scottie Thompson lang ito, ganito, ganyan. Ang daming sinasabi. Pero hindi nakikita ba nila yung effort niya?
'Di ba, Boss Pao? Apo. Yun lang naman sa akin. At saka yung sistema kasi ni Team Con, at saka kay Brownlee kasi, binibigyan niya kasi ng opportunity yung mga team na, yung mga player, yung mga kasama niya ba. Kasi si Clarkson kasi, sorry Clarkson, sasabihin ko, pro Pinoy naman ako. Si Clarkson kasi, lagi na sa kanya yung bola eh. Lagi, pag kinuha yung bola, shoot. Pag bola, shoot. Hindi niya kasi binibigyan ng confidence yung mga kasama niya. Kaya tama naman yung sinasabi yung mga kasama natin dito. Na ibang-iba si Brownlee. Kasi si Brownlee, talaga binibigyan niya ng confidence yung mga kasama niya bago siya titira. Sige, tira ka muna. Bibigyan kita ng para ma-boost mo yung laro mo. Ganun yun si Justin Brownlee. Tignan mo. Di ba? Ang dami niyang pinaglaruan, champion. Kaya lang naman natalo ngayon sa Governor's Cup kasi yung PBA Governor kay Juan, kasi pagod na siya eh. Di ba? Pagod na siya. Ngayon naglalaro na naman sa Gilas, di ba? Bakit daw galit ka kay Clarkson? Boss Pao, tanungin ko lang to. Ano ba team mo sa Philippine Basketball? Ginebra ako. Ginebra. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, bro. Naiintindihan kita. Kaya pala. Si Boy Toto eh. Ginebra. Obvious. Diba? Dinamdam ng gusto ba? Hindi kasi nakbang kasi lagi nila sinasabi Scottie Thompson. Ano, keeper Ravena ba ilalagay nyo? Yung mga magagaling ba gusto yung ilagay dyan? Yung depensa, tatanungin ko nga kayo yung depensa, yung rebound, di ba? Hindi naman lagi sa shoot ang usapan dyan eh. Yung depensa mo, di ba? Yung kung paano patatakbuhin yung laro sa loob. Yun ang gusto ni Team Con. Walang star player sa kanya. Tanong ako sa inyo. Salamat. Boss Tot, bago mo pala sagutin ang tanong ko, taga saan ka ba? Nasa trabaho ka ba ngayon? Parang nasa trabaho ka yata eh. Trabaho ko. Nasa abroad ako, boss. Sa abroad pala si boss. May baka mapapagalitan ka ni boss ng boss mo dyan ha. Okay ka lang? Okay lang. Chef. Okay. Hindi, chef. Chef, chef. Akala ko ako eh. Chef. Break time siguro, break time. Chef pala. Tatanong ako sa inyo, grabe kayo kay Clarkson ha. Katropa ko pa naman si Jordan Clarkson. Nanonood siya ngayon. Ang sabi ni Jordan Clarkson, ang tanong ni Jordan Clarkson, paano kung si Coach Team ko ng coach ko? Si Coach Team ko nang may hawak sa akin. Kasi siyempre, sinusunod lang niya kung anong sasabihin ng coach sa kanya. Malupit yung Boss Pao kung si Clarkson yun, ano? Malupit Clarkson, tsaka si Kai Soto nandito ngayon. Hindi, kaya lang, Boss Pao, pipili kung sino? Si Clarkson o hindi pipili. Hindi naman. Justin Brownlee matic na yan. Ang sinasabi ko lang, hindi kasi maganda ang laro ni Clarkson kasi tira siya ng tira. Kasalanan ba ni Clarkson yun sa tingin nyo o kasalanan ng sistema? Kasi kailangan tumira ni Clarkson eh. Ano sa tingin nyo? Don't hate the player, hate the game, bro. Boss Pao. Titira yun. Question lang. Please, go ahead. Sorry. Even sa NBA, yan na talaga laruan ni Clarkson eh. Kaya NBA na yan ha. NBA yun guys. Ibig sabihin, kasama niya doon, literal na magagaling din. And what more na siya yung import dito sa Pilipinas, sa Gilas, di ba? Yep. So, ibig sabihin lang, yun na talaga yung laro. Ngayon, ang tanong, kung hawakan ba siya ni Cone, na kay Clarkson pa rin ang kasagutan doon, kung willing ba siya mag-adjust sa system. Pero sabi ko nga, Clarkson is Clarkson. Yan na talaga ang laruan niya kahit sa Utah ngayon. Totoo yan. Kahit hindi siya star player, titira yan pag nasa kanya. Shooter's gonna shoot. Tama. Shooter's gonna shoot. No doubt si Clarkson. Pero may green light kasi siya kay Chot eh. Yep. Yes. Ano ba ang sistema ng laro nila offensively or sa opensa ng panahon ni Chot? Dribble drive kasi yan. So kung hinawakan siya ni Team Con, tingin ko, susunod siya dun sa sistema ni Team Con. Hindi siya titira ng titira. Mabibigyan siya ng play. Most of the time, yung play sa kanya, pero wala siyang green light to shoot anytime. Iba.
Tama. Iba yung sistema. Yan, totoo. Iba kasi yung laro ni Chot tsaka ni Team Cone, which is hindi natin sila pwedeng magkaiba sila eh. Kaya tira si Clarkson, yan, hindi natin masisisi yung tao. May green light siya eh. Saka kita niyo ba yung situation ng world? Sistema talaga. Yung tuwing sa atin ang Tapos, bola. Pao, isang tanong ko lang, Boss Pao. Bago Sige ako po, bumaba. sige. Boy Toto. Sige, Boy Toto. Boss, anong opinion mo, Boss Pao, sa laro ngayon ni Scottie Thompson? Ikaw lang sa puso mo lang yun lang naman. Sa mga nagbabas, ano yung opinion mo? Actually, I'm good. Yung performance ni Scottie Thompson kanina, wala akong masabi. Para sa akin, okay siya. Kahit na, syempre, hindi ko naman inaasahan siya na maging scorer. Plus na nga yung scoring niya si Scottie Thompson, meron siyang 6 assists, meron siyang 4 rebounds. Nagawa niya yung mga dapat niyang gawin plus more. Including yung much needed bucket na naging aggressive siya. So, sa akin, okay ang laro ni Scottie Thompson. Although, of course, it's not perfect. Pero wala akong reklamo. I love the game of Scottie Thompson earlier. Sige na ba? Boss Pa, baba na ako. Thank you lang. Salamat. Shoutout ka muna sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas. Sa Katrabaho nanonood. Nanonood sa Pilipinas. Sige. Boss, baba na ako. Salamat, boss. Salamat, boss. Boy Toto. Okay, salamat. Guys, sa mga papasok po, meron tayong isa dito, bago lang din, si Ice Dry. Kaso, pag first time po, kailangan po magpakita na muna ng mukha. Just for accountability, para lang sure po tayo na tao yung kausap natin. Ice Dry, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi po. Gumit na ka sa camera, boss. Para makita naman namin kung gaano kapogi yung kausap namin. Yan. Sige po, ano po masasabi niyo, sir? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bali, bigay lang po ako ng opinion ko about sa mga panalo ng Gilas ngayong nung nahawakan na ni Coach Tim Cone yung Gilas. Bali, para sa akin po, naging magandang ambag po talaga yung sistema ni Coach Tim Cone sa pagpapanalo ng Gilas. Lalo na sa mga nakarang FIBA tournaments, lalo nung versus Latvia, Bali, para sa akin po, yung sistema niya po kasi nagbigay ng daan para sa mga or sa Gilas na magkaroon ng magandang flow ng opensa at saka depensa. Tapos napansin ko rin po na simula nung nahawakan ni Coach Tim Cone yung Gilas, mas lalong nagamit po yung bigs natin kasi doon sa triangle offense nga, mas na-emphasize o parang nagsisimula din yung opensa sa bigs natin. Kaya para sa akin po talaga, maganda po talaga yung naimambag ni Coach Tim Cone, lalo na yung kanyang sistema. Bali, yun lang po. Ice Dry, salamat. Taga saan ka, Ice Dry? Manila po. Manila lang. Kasi Ice Dry, kala ko baka nasa ibang bansa ka eh. Manila lang. Alright. May gusto ka pang itanong or shout out? Alas 11 na pala, may maaga pa akong live bukas kasi may interview ako bukas mamaya sabihin ko muna. Ice Dry, baka may shoutout ka? Wala na po. Yun lang po. Yun, gusto ko lang magbigay ng aking opinion po. Shoutout ka na. Huwag ka na maiya. Shoutout ka na. Batiin mo na yung mga pamilya mo, kaibigan mo. Shoutout po sa mga kaibigan ko, barkada ko na nanonood ng podcast niyo po o ng live niyo. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Okay. So last chance na po ng mga nasa baba at kasi alas 11 na, maaga ako bukas. I just wanted to let everyone know that tomorrow I'll be having an exclusive interview with an American undefeated boxer. Dominic Francis ang pangalan niya. So that will be in English. And then after that, one NBA commentary ako 11 o'clock, 9 o'clock AM. That's about 8 o'clock PM Eastern Time. Taga Miami, Florida po yung aking makakausap. Any last words or anything else that you wanted to say, guys? Or may mga hindi pa ba tayo na pag-usapan tungkol dito sa Gilas Pilipinas na itakan na natin ngayon? Yung mga natitira dito, 6 pa tayo lahat. Baka may mga tanong pa kayo o may gusto pa sabihin before we end this program? Ako, boss. Wala na. Final shoutout. Ligwa Balls, go ahead. Sorry. Yung ex-Gilas player natin, yung isang big man din, si Jeyo Chu. Naglalaro pala sa Division 2 ng B-League yun. Sino? Si Jeyo Chu. Jeyo Chu. Di ko kilala kasama nila. Yung isang big man na kasama nila, dati, nila Dwight.
Hindi ko masyado Naglalaro pala sa division to ng B-League. Tapos nagmamasel-masel na rin. Maganda rin yung Wala lang, nakita ko lang kapon. Nakita ko lang. Pwedeng candidate. Okay. Pwede. Walang reaction yung mga kasama natin, di masyado kilala. Any last comments or questions or topic? Kung wala na, mag-shoutout na tayo kasi 4 na oras na tayo buti na lang, first time nakatayo ako kanina May bago akong desk natatayo. Kanina nakatayo ako habang nagla-live kasi sumasakit likod ko pag laging nakaupo Any other jigs or buddy? Kung wala, shoutout na. Last shoutout na tayo. Karangalan sir, mapasama sa yung live stream. Maraming salamat. First timer po. At nakilala ko tong bagong tropa dito sa yung live stream. Kita-kita ulit tayo sir sa linggo. May laro tayo versus Hong Kong. Sana tuloy-tuloy ang pagpanalo ng Gilas. Salamat ulit, sir. Mga boss. Salamat, Jigs. Thank you, Jigs. Alright, bababa na kita, Jigs, para baka mag-open pa itong mga ito. Hindi ka na makasagot. Baka humaba pa Bye. Next. No, papaalam dyan. Sino next na papaalam? Si Buddy na. Buddy, brother. Si Buddy na, nakataas ng una Nasabi ko Buddy, go. Teka, nakamute, Buddy. Wait lang, ha. Go. Unang-una po Sir Pao, salamat po sa programa ninyo.